natin for today is about bedside orientation, guys. Kung paano yung flow. Okay? This is important para at least may idea kayo kung ano yung ma-experience nyo or ano yung ma-expect nyo na mangyayari sa inyo during this time. Alright. So, like I said, during orientation, guys, usually it's 30 to 60 days. Typically ganun na yung orientation period mo. So merong ma-assign sa'yo na preceptor or preceptors, depende kasi sa schedule and depende sa facility, but usually there's one specific preceptor talaga. Okay, so after that they will mostly base your performance on couple of things. Isa doon, guys, is definitely kailangan nyo i-accomplish yung checklist. Halos lahat kasi ng mga tawag doon, na mga trainee dito sa United States, may checklist talaga kung ano yung expect sa'yo ng ipe-perform mo sa bedside. Gusto nilang ikumpleto mo yung checklist na yon after or before matapos yung orientation period mo, which is like 30 to 60 days. Alright? So, yung checklist na yon, ano-ano man nakalagay doon. Of course, yung mga basic stuff, like nakalagay doon medication, IV, sub-Q, IM, ano pa ba? Neb. So nakalagay doon checklist na yon. Tapos of course gusto makita ni preceptor mo na kaya mong gawin yung mga task na yon. Okay, so may evaluation period din yan, guys. So basically ganun. Okay, so meds, ano pa iba? Example na lang, pag-insert ng NGT, NG tube insertion, pag-feeding, pag-suction, kung may namatay na pasyente, anong gagawin, ano yung post-mortem care, sinong tatawagan, ano yung mga forms. Typically sa mga bawat procedure, guys, may mga checklist yan na sinusunod or yung mga things na parang step by step in a way kung paanong gawin. Okay? Depende sa protocol. Minsan makita nyo yan yung protocol sa system lang mismo, ma-open nyo yan. Usually accessible yan sa lahat ng nurses, guys. So pwede ma-access yan, or minsan binibigyan kayo ng mga booklet or something like that. So it really depends. It will be nicer sana if meron sa computer na ma-pull out mo kung paano yung protocol ng paggawa ng ganitong procedure. It really comes in handy and it really tells you kung anong dapat gawin. Okay? So if you have time, try to read those protocols, especially mga basic things na gagawin mo. Okay? Like I said, yung mga meds, pagbigay ng NG, suction, ano ba? Mga basic ginagawa. Chest tube, pagpalit ng mga dressing, ganun, kung paano, IV, insertion, ano mga in-expect sa'yo. So step by step, guys, lahat yan may mga naka-setup usually. Okay, so they want you to complete that checklist within that training period. Alright, so move on tayo konti sa checklist. Next naman tayo, guys, is yung mag-handle ng patients. Of course, usually mag-start ka, guys, either 1 or 2 patients pag-handle ng patients. Okay? So ganun talaga, kahit saan naman. And they want you to perform everything as much as you can. Gawin mo lahat, yung documentation, yung bedside, paano pag-converse sa mga pasyente. So you'll start with those low numbers muna para at least makita kung paano ka mag-gauge and tuturuan ka ni preceptor kung ano yung mga things na dapat gawin or ano yung mga mali mo or ano yung expect niyang gawin mo. Okay? So of course may mga kanya-kanyang ways yan kung paano, pero usually pare-pareho na naman yan right? So after ng 1 or 2 patients, if comfortable ka na doon, move on ka na sa 2 patients. Next day, 3 patients. If hindi ka pa comfortable, nakita niya nag-struggle ka pa, stick ka muna doon until you'll be able to be confidently na mag-handle ng more patients na tugma sa level of ng powers mo. Okay, powers na lang. Nawala lang ko ng English. Okay, ganun, guys. Tapos, depende sa unit kasi and sa experience mo din. For me lang, of course, if naboboard na ako, guys, kasi I came in from a different place where it's super busy. So medyo maganda rin time management ko. So kung naboboard ka na, guys, ibig sabihin you're good to step up more and you want to do more para at least meron kang nakashadow habang nagtatrabaho ka. So that's really a good thing, guys, na kung kaya mong gawing hawakan mo 5, at least meron mag-guide sa'yo, magtatanong sa'yo or mag-guide sa'yo or pwede mong tanungan kung may mga questions ka. The more things that you can experience during this training period na may shadow ka, the better. Okay? That's the aim.
So if kaya mong mawak ng 6, or I think sa previous place ko yung maximum namin was 9 din. Hi sa preceptor ko, Kuya RJ. 9 or 10 yung hawak namin din eh. So umabot ka naman ganun. So far naman sa akin it was easier because compared sa 10 patients ko sa Singapore, it was lighter. Okay, so wasn't that heavy for me. Okay, so ganun guys, tipil ganun up until yung ma-reach mo yung level na expected sa'yo sa floor na yon, and maging comfortable ka and maging safe ka sa pagiging nurse sa mga pasyente mo. Okay, usually if ganun scenario sa'yo, you're doing well, then I think you're ready to be alone. Of course, usually tatapusin yung evaluation period mo. So FYI lang guys, if you're coming from Philippines, most likely sa documentation mahirapan ka kasi iba yung documentation style nila versus sa atin. Honestly, yun talaga may difference talaga. Unless na lang nanggaling ka like sa St. Luke's Medical Center, yung mga branches nila, yung documentation and style ng pag-take care nila is medyo similar sa US. Okay? So halos ganun eh. Kahit may konting tweak differences kung paano i-fill up, pero yung essence ng specific charts na yon, which I'll discuss on it sa next time yung mga specific charting. Specific charting na lang gaya ng sinasabi yung mga full risk assessment, yung assessment mismo, ano pang meron doon, Braden scale, mga ganon. So those are the things we'll discuss later on, and if you're doing that now, then good, kasi ganun din naman sa USA, pero magiging computerized lang. We had that before sa Singapore, pero kami written paper kami ng ganun version. So for me, moving to US, mas madali kasi computer na siya, so mas less pen, tik na lang ako sa computer, so it was easier for me. Pero if wala akong experience sa Singapore and nanggaling lang ako sa Philippines, like sa Perps ako nag-work before sa Las Piñas, so if doon ako nanggaling, nag-move ako sa US, medyo mahirapan ako kasi unfamiliar sa akin lahat. So it will be harder but doable naman. Doable kasi kailangan mo lang maging familiar sa mga forms na yun. Read the forms well, memorize them, or get the idea kung ano tinatanong sa'yo. Mamaya kahit hindi mo nabasahin, tik mo na lang yan. Ganon. So example na lang yung sa Braden scale. Meron sa part doon na sensory 1, 2, 3, or 4. Babasahin mo ano yung 1, ano yung 2, ano yung 3, ano yung 4. So and kiklik mo doon kung ano yung mag-feel under or fall under yung patient mo. So example na lang, ako sa Braden scale sa sensory 4 ako kasi wala akong problema. So 4. If meron ako like stroke or ganon, so usually sa 3 yan so may sensory deficiency ako, so sa 3, or kung meron more, may numbness ako, doon ka sa 2, something like that. Okay, so if you know ano yung nakalagay doon sa 4 na yun, hindi mo na kailangang basahin, alam mo na ay sensory 4, ay sensory 2, ay sensory 3, so ganon. So marami pa yan. Braden scale, I think may mga 7 columns. Of course you have to read them, like I said, just read them, it will be easier for you later on. So like I said, if galing ako Philippines, hindi ko na-experience yan so magugulat ako, pero yeah, it's doable, really doable. And sanay tayo sa ibang katoksikan sa Pilipinas, so you just have to transition kung katoksikan nila dito sa US. And usually katoksikan sa una lang talaga after ma-settle mo na, makuha mo na yung rating mo, paano yung sistema, it will be easier. You will magugulat ka lang na, so ay, okay, mas madali pala to kaysa nung sa Pilipinas ako. And yung pinakamaganda guys talaga dito is yung trato sa'yo bilang isang nurse dito sa US versus sa Pilipinas. Ibang-iba kasi So that's one thing I really like working sa US versus sa Pilipinas. Sorry. So ang bottom line guys sa training period is try to get you to be efficient sa paghawak ng lahat ng typical na hawakan ng mga nurses na na-assign sa floor na yon. Okay? So if your floor has a maximum of 6, so you want to be able to handle 6 patients safely before ng end ng training period mo. So ano yung mga additional tips na pwede ko ibigay para sa mga nag-transition dito sa United States? Okay, like I said, number 1, yung forms, kunin yung form.
try nyo kung pwede nyo i-print yung mga forms na yun, yung mga questions na tatanungin na typically yung ginagawa nyo per patient. Lahat ng mga forms na yun, i-print nyo yun. Of course, wag mo ilagay yung mga pasyente, yung mga blank lang then para at least mabasa mo lahat sa bahay kung ano yung mga dapat i-fill up mo. And try mo maging familiarize sa kanila para isang tingin mo lang, alam mo na ano i-click mo. Okay? So, ganun. Ang pinakamahirap talaga sa atin, for me nung bago ako dito, is yung admission process kasi ang daming tatanungin hindi mo alam kung paano tanungin, ano yung tatanungin mo, kung ano yung English na gagamitin mong word para tanungin mo ngayon, and kung paano mo i-explain sa pasyente kasi minsan kahit question lang nakalagay doon guys, mahirap itanong example na lang, nakalagay doon, does a patient have advanced health directive? Okay? So, paano mo tatanungin sa pasyente na yon? So, example, tinanong mo, do you have any advanced health directive? Sabihin pasyente sa'yo, what's that? Okay, so paano mo explain? Okay, so something like that. So, you have to translate that into layman's terms din to make the communication easier between you and the patient. And mind you, hindi lahat mo ng pasyente dito sa US is matatalino. Okay, or may sense. Minsan, bangles senge-senge, minsan senge-senge, or may pagka hillbilly, depende kung saan kayo mga ganun, or medyo mga homeless. So there will be some issues with communication. Kahit naka-IELTS 9 ka, perfect 9 ka, pagdating dito magulat kayong English, hindi kailangan ng perfect 9. Then another tip guys is, of course, yung mga procedures na tingin nyong gagawin nyo sa bedside, like example, med-surg ka. Of course, may mga typical procedures naman ginagawa mo sa bedside yung mga complicated na tingin mong hindi ka familiar for US setting, so it's best for you to do some YouTube searches. Okay? So like, paano mag-insert ng NG, paano mag-administer ng mga medications, paano mag-clean ng mga like trach care, paano maglinis ng mga inner cannula, ano pa mga bedside, mga typical bedside ginagawa mo guys. Okay, you have to find that in a way na parang normal sa mga US dito. Kasi of course sa atin sa Pilipinas, to be honest, minsan hindi tayo ideal Siguro mayroon part na ideal, pero iba kasi yung way sa kanila paggawa dito, given na may mga supplies sila dito, may mga items sila dito na wala sa atin sa Pilipinas. So it kinda makes it a little bit different. So you have to be more familiar for that. Which leads me to another tip. Pag bago kayo guys, tumambay kayo sa CSR or sa Central Supply Station nyo. Okay? Tingnan nyo ano yung mga meron doon, mga supplies. You would like to know what you have para at least alam mo yung anong pinapakuha sa'yo. Be familiar sa mga names ng mga gamit na yon. Tingnan mo ano mga nakalagay sa mga pakete na yon. Like I said earlier, or in my last video, yung sa Foley catheter, anong mga nakalagay doon, para at least may idea ka na later on kung ano yung mga kailangan mo lang gamitin pag magagawin mo yung procedure na yon. Okay? So example na lang sa pag-insert ng catheter, like I told you before, you just need a set and that's it. Okay? So it's really easier. Then another tip I can tell you guys, para sa preceptor nyo, kausapin yung preceptor nyo, sabihin nyo na yung experience ko before is Philippines, and I would say na hindi siya ganun ka-ideal. Baka iba yung setting sa US. So I would prefer, kung pwede po, sabihin nyo, if you can you show me first, then I'll do afterwards, so I have a better idea on what to do. Okay, so I just wanna I'll be more confident if you show me first, rather than letting me do everything on my own first. So sinasabi ko yun kasi may mga ganun ibang preceptor kasi dito, akala nila pareho lang yung setting natin sa Pilipinas and dito sa US. Kahit na-experience ako guys, mawindang ako kasi iba naman yung setting hindi ko sure kung tama ba yung nasa isip ko nung gagawin. So I would rather na sabihan niya ako kung paano gagawin, pwede niyang sabihin sa kanil demo, or sabihin niya lang instruct ganito gawin, anong gagamitin kong supplies, then I'll be more confident to do it on my own. Okay? One example na lang before is yung pag-insert ng NG, paano yung process flow nila dito. Dito sa kanila kasi after mo mag-insert guys, isa atin diba auscultate lang, sa kanila dito hindi. Of course you can do the auscultation pa rin, pero x-ray talaga yung main sa kanila dito. So after mo insert, mag-order ka na, ikaw na mismo mag-order guys ng x-ray, tapos pupunta, gagawa ng x-ray, tapos sasabihin sa'yo ng x-ray tech na okay, yung
tube na yun is on the proper place. Ganun. Or if hindi, kailangan pa i-advance ng few inches forward. So, kailangan mo i-advance. Or sabihin sa'yo, ay, wala, hindi nakapasok doon sa tiyan, andun sa lungs. So, kailangan mo i-reinsert. Tapos, kailangan mo tanggalin, tapos i-reinsert ulit. Tapos, another x-ray. Okay, so something like that. So, it's best to ask and communicate well. So, isa rin yun. Communication is important, guys. So, clearly communicate sa preceptor mo. If you're not familiar sa isang procedure, better ask. Okay? Never gamble. Ask mo sa preceptor mo. Sabihin mo yung anong gagawin mo sa mga certain procedures, and sabihin mo kung tama ba yung gagawin mo. Okay? That's another way for you to help ease up your anxiety para at least may idea ka. And of course, syempre, ayaw din niya mapahamak. So, bibigyan ka rin kung mga tips or ano mga dapat talaga gawin. So, there's more tips I can give you guys. Wala lang yung time. I need to go. Inantok kasi there's one. Parang night shift ako, guys. Okay. So, I'll see you sa next videos, and I think I'll discuss more yung mga forms na on that video. We'll see. Baka meron pa iba. Okay. So, yun lang. See you guys. Bye-bye.